50,000 pesos para simulan ang farm business na meron ako ngayon. Possible ba? Short answer, syempre, possible. Pero kung hindi ito ang nasa puso mo, i-consider natin ang ibang venture. Kasi katulad ng ibang business ventures, dapat ang papasukin mo ay hilig mo para sa roller coaster ng mga emotion at pangyayari sa startup. Makasabay ka at hindi ka basta-basta susuko. Tara! May nagtanong kung possible ba makapag-start sila sa 50,000 pesos para sa farming ventures katulad ng ginagawa ko ngayon. Well, katulad ng palagi ko sinasabi, any amount can start a business. Pero, kailangan ng tamang timing, tiyaga at tamang diskarte. So number 1, tamang timing. Nasabi ko ito dahil nagsimula ako mag-alaga ng manok nung pandemic. Kung kailan napakataas ng demand ng manok. Hindi pa nga ako vlogger noon eh. Yung mga dinidispose ko manok, I just post it sa iba-ibang Facebook groups and hindi naman nawawala ng buyer kahit paano. Timing. Ang iyo bang aalagaan ay natataon sa mataas na demand? Katulad ngayon, baboy. Napakataas na demand at napakataas ng presyo. Pangalawa, tiyaga. Needless to say na kapag farming ang business mo, kailangan matyaga ka talaga. Kasi ang mga alagang hayop, hindi yan kukuha ng kanilang feeds. Hindi rin yan kukuha ng kanilang tubig. Hindi nila lilinisin ang kanilang bahay, mga water, at kanilang feeder. Kagaya ng palagi ko sinasabi kina Jampol at Jayman. Maaga kang gigising, may gawin ka hanggang hapon. At syempre, kahit may okasyon, birthday, Pasko mo, New Year o kung ano man yan, kailangan mo silang asikasuhin. Pangatlo, tamang diskarte. What works for other may not work for you. Of course, yung mga napapanood natin, pwede natin pagsimulan yan. Pero, ikaw ang hahanap ng sistema mo. Ikaw ang gagawa ng diskarte mo. Kasi ang sistema ay kailangan mo i-tailor fit sa mga variables. Ano ito mga ito? Personality mo, farm mo, location mo, klima sa iyong farm, mga alaga, at syempre, personality ng tauhan mo. And the list goes on. Nung nagsimula ako nung pandemic sa 4 na manok ko, sabi ko, mag-alat ako ng 20,000 para sa mga kailangan bilhin. Kulungan, gamit, at mismong manok. At syempre, feeds na napakataas na cost pag nag-aalaga ng mga ganito. Libangan ba para may magawa sa napakaraming free time? Then I found out, may demand. Nag-expand. Nag-add pa nga ako ng 80,000 para sa puhunan ko eh. And mula nun, hindi na ako nag-add hanggang sa ngayon from my personal money. Baka may magsabi na, Call of Duty, may kinikita ka kasi sa vlog mo eh, kaya ang dami mong naipundar. Yes, totoo naman yan. Pero dahil accountant ako, kumpleto ang records ko. Segmented ang aking mga income streams sa farm. Computed ko ang income and expenses para sa aking RTL production, ganun din para sa aking egg production at ganun din para sa aking hydroponics. Lalo na sa aking chicken pastil by Garaponic Call of Duty. And by the way, available palagi yan sa paborito mong online selling platforms, kaya mag-check out ka na. At believe it or not, segment itself ang content creation. Pero ang farming segment ko, yep, manipis, maliit ang net income, pero meron at meron. Basta pag-aralan, pagtiyagaan at diskartehan. So yun, ang input ko sa tanong kung kaya ba ang 50,000 pesos mag-start ng ganitong business. Yun lang. Peace.